So nagtatawanan sila kasi yung daw mga nakabusangot, pangit. Ayan. So kaya ko pinapanood sa inyo yan because you can laugh for no reason. Pag pinanood mo, ang dami mga video niya, pinanood ko lang, there's no reason. They just laugh. In fact, mayroon silang laughing experiment. Walang reason. They just started to laugh and then they were laughing. So, you see, you can laugh for no reason. How much more if there is? Right? So, even in the midst of distraction, mga kapatid, kahit gaano mang kagulo ang ating buhay, you can laugh. Amen. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong mensahe ay rejoicing through the ruins, finding joy in the face of distraction. Kung kaya mong tumawa, humalakha kahit walang dahilan, lalong-lalo na kapag alam mo na merong dahilan. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa oportunidad na makapagbahagi ng inyong salita. Sa bawat tenga at puso na narito ngayon nakahanda, tumanggap ng nakalaan para sa kanila. Sila'y busugin niyo po at pagpalain. At ang mensaheng ito hindi lamang magbigay ng inspirasyon sa aming mga buhay, bagkus ito din po ay magbabago mula sa aming kaloob-looban hanggang sa aming mga kaugalian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So if you have your Bible, please join me in Habakkuk chapter 3, verse 18 hanggang 19. Basahin ko po ito sa Tagalog para mas lalo po tayong magkakaunawaan. Ang sabi, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinapalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa mataas na lugar. Purihin po ang salita ng Panginoon. Now, I have this question, how can you be truly happy when everything you see is violence? Paano ka magagalak? Paano ka matutuwa? Paano ka magawang humalakhak kung ang nangyayari sa paligid mo unang-una, violence? Puro kaguluhan. Look at verse 2. Sinabi ni Habakkuk, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo? So, obviously, si Habakkuk nakita niya yung kaguluhan and he prayed to the Lord. Lord, itigil na ang kaguluhan. Parang bansa lang natin ang gulo. Amen. Sabi niya, Lord, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago niyo ako dinggin, kailan niyo po ba kami ililigtas sa mga karahasan? So ito yung violence, may karahasan. Bakit niyo po pinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan? So in His vision, laging pinapakita ng Diyos sa kanya yung violence, yung kasamaan. Tapos sabi niya, bakit niyo pinapakita sa akin ang mga kasamaan, ang kaguluhan? Kahit saan ay nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, hidwaan, at pagtatalo. Ito lagi niyang nakikita, Kahit pipikit yung kanyang mata, ito yung lagi niyang nakikita. And then, kaya naging walang kabuluhan ang kautusan. So, just like sa atin, Pilipinas, meron tayong tinatawag na institution or batas. Ngayon, kapag ang batas, hindi na siya umaandar, kaya papasok yung tinatawag na martial law. Pero sa kanila, wala na talagang batas.
No, sabi niya, kaya naging walang kabuluhan ang kautusan at wala ring katarungan dahil ang mga taong may kasalanan ang siyang nananalo sa korte. So hindi lang sa atin nangyari ang violence, it also happened in the time of Habakkuk. And then, hindi ang mga taong walang kasalanan, kaya nababaluktot ang katarungan. So makikita natin dito sa 4 na bersikulo, mga kapatid, that the victor is the wicked. And the righteous becomes the victim. Maliwanag po na ang moral at saka spiritual decline is evident sa kanilang kapanahunan. That is why, in verse 2, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako dinggin? Sa makatuwid, si Prophet Habakkuk, ito yung nakikita niya at dumadaing siya sa Panginoon. Humihingi siya ng tulong sa Diyos. Subalit, mga kapatid, tila parang hindi siya pinapakinggan ng Panginoon. Imagine na nagpipray ka, araw-araw. Tapos eto, paparating na naman yung ating 21 days and prayer and fasting. Lagi kang nagpipray sa Panginoon and it seems like hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Sino dito nakaranas? Ang tagal mo nang pinagpipray yung bagay na yan, parang hindi ka pinapakinggan ng Panginoon. In fact, pag tinignan mo sa history, maaawa ka kay Habakkuk. Pagpikit ng kanyang mata, puro pangit na lang nakikita. Pagdilat niya din, actual nakikita, ganun pa rin. Nakapikit siya o nakadilat, laging nakikita niya yung violence is happening everywhere around him. So I want you to imagine the kind of situation that, Habakkuk is going through. So the question is, why does God seem to ignore Habakkuk's prayer throughout this rampant violence in his time? Ano kaya? Bakit may mga pagkakataon na parang si Lord tahimik lang sa ating mga daing? At dito sa kwentong ito, maaawa ka kay Habakkuk. Araw-araw, gabi-gabi, dumadaing siya sa Panginoon. At ang sabi niya, di na siya nakatiis, bakit tila hindi mo ako pinapakinggan? Alam niyo po, sa lahat ng prophet, ito po yung kakaibang propeta. Bakit? Ang mga propeta ng Diyos, usually, sila po yung speak person ng Panginoon. The Lord would speak to the people through the prophet. Pero siya kakaiba, mas marami siyang sinasabi sa Diyos. Ang dami niyang daing sa Panginoon. Hindi siya natatakot magtanong because maybe he is frustrated already. Talagang pagod na siya sa kaniyang sitwasyon. So why does God seem to ignore Habakkuk's prayer? Bakit ganon? Parang binabaliwala siya ng Panginoon. Now here's the answer. Because God wants to execute vengeance. So this is the second thing that Habakkuk was seeing. First is violence, and number 2 is God's vengeance. Alam niyo kung ano yung vengeance? Judgment. Paghihiganti ng Diyos. Teka, Pastor, bakit may paghihiganti ang Panginoon na nangyayari dito? Well, kung naalala niyo po, nagturo po ako sa inyo noong December about po kay Haring Manase. 'Di ba? Nung pinrophesy po na the virgin shall conceive. Ask for a sign. So hindi siya humingi sa Panginoon kasi pag tinupad ng Diyos yung kanyang sign na hinihingi, alam niya na magtitiwala siya uli sa Diyos. Si King Manase, ayaw na niyang magtiwala sa Panginoon. In fact, ang ginawa ni King Manase, in-embrace niya ang paniniwala ng Babylonia, ng Assyria. Kaya niyakap niya ang kanilang religion, and then kung paano sila magsamba, ganun na rin ang kanyang pagsamba. Kaya kung titignan po natin dyan, maging si King Manase, naghandog, nag-alay ng kanyang anak, pinatay yung kanyang anak, inalay sa kaniyang Diyos-Diyosan.
At ang sabi ng Panginoon, yan ang pinakaayaw ko sa lahat ng relihiyon, yung ialay ang kanilang buhay para sa kanilang Diyos-Diyosan. So, ito yung hari na napakasama sa kanyang kapanahunan. So, what he did, maliban dyan, na tinakwil niya ang Panginoon, he explicitly destroyed the altars of Yahweh. Yung mga altar ni Yahweh, pinagwawasak niya yun, tapos pinalitan niya ng altar ni Baal. Grabe to ka-wicked itong si King Manasseh. And then, ito pa, hindi pa siya nagsawa. He closed down the temple and offered children to the false gods. He sacrificed. Actually, pag binasa mo, sabi, he sacrificed his children. Hindi lang isa ang kanyang inalay. Sinakripisyo niya sa Diyos na ito. Galit na galit ang Panginoon. So when the altar of God is broken, that is when our lives are broken. Kaya kung makikita natin sa kanyang kapanahunan, because the altar of God is broken, the temple of God is closed down, so evidence sa kanilang kapanahunan na talagang magulo ang kanilang bayan. Kapag ang Diyos wala sa ating bayan, kapag ang Diyos wala sa ating bansa, magulo ang ating bansa. Kaya isa sa hinahangaan ko ngayon sa presidente ng Amerika, itong si Donald Trump, matapang talaga siya. Tinuldukan niya yung issue sa LGBT. Although mahal natin sila, no? At hindi rin siya anti-LGBT, pero nilinaw niya, tinuldukan niya, we only have two genders. Ang linaw nun. Tapos, pinabalik sa kanya yung mga Bible sa eskwelahan. At yan ang ating mga katugunan sa ating panalangin kasi gusto naman talaga natin na mangyari yon. So, what King Manasseh did was that he torn down the altars of Yahweh and then he closed down the temple. And he started to sacrifice. And because of that, the nation started to become corrupt. So inadapt nila yung ganong klaseng pagsamba, pananampalataya, and then nahahawa sila. Naging corrupt ang Judah. And because of that, okay, God was so angry that He would punish the unfaithfulness and the injustices of Judah. Kaya, merong vengeance. Sabi ng Panginoon, enough is enough. Grabe na yung aking palugit, ng aking warning na ibinigay, and yet, you turned away. At hindi lang kayo tumalikod sa akin, sinira niyo pa yung aking templo. So kung ito ang nangyayari sa ating buhay, when there is violence and vengeance, how can you smile? How can you rejoice when you know that the wrath of God is upon you? It's a serious question. So, pag tinignan po natin yung verse 5 and 6, I think nandito, ang sabi ng Diyos, magtataka ka sa iyong makikita. Bakit? Kasi, ang sabi ng Lord, sapagkat may gagawin ako sa inyong kapanahunan. At, hindi ninyo paniniwalaan kahit may magbalita pa nito sa inyo. Parang sinasabi sa English, ang ganda ng pagkasabi, Sabi, you will be surprised and you will not believe what I am about to do. Bakit? May gagawin daw si Lord. Ano daw yung gagawin ng Panginoon? Kakaiba. Eto daw. Sapagkat pamamahalain ko ang mga taga-Babylonia. Sa English, ang ganda ng pagkasabi Sabi ng Panginoon, I will raise up Babylonia or Babylon against you to punish you. So that was very shocking on the part of Habakkuk and Judah kasi nga, they were religious people. As we all know na ang Judah at saka yung Israel, talagang pinili sila ng Panginoon, chosen nation. And they took pride of it. Ngayon, paparusahan sila ng isang bansa na higit na mas makasalanan pa sa kanila. So that this was very shocking for them.
Tingnan natin yung verse 6. Sapagkat pamamahalain ko ang mga taga-Babilonya na kilala sa kalupitan at karahasan. Na-shock ngayon. Si Habakuk. Sabi niya, Lord, how can it be? Tingnan mo yung kanyang reasoning sa verse 12. O Panginoon, ang bato na kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babilonya para magparusa sa amin. Tingnan mo yung reasoning siya sa sunod. How can a holy God allow evil to punish the righteous? Yun ang sinasabi niya. So nung nalaman niya na may gagawin pala ang Panginoon, God will execute vengeance, humirit itong si Habakuk. Sabi niya ngayon sa verse 13, dahil banal kayo. Kasi hindi siya makakapapaniwala eh. Kasi nasanay sila, kahit sino naman siguro, nasanay kasi tayo na ang pwede lang magparusa sa makasalanan is more righteous. Pero ngayon, this time, ang gagamitin ng Panginoon na magparusa sa kanila, mas makasalanan pa sa kanila. At ito nga ay kakaiba. So, sabi niya sa verse 13, dahil banal kayo. Tinumbok niya yung kabanalan, yung pagiging righteous ng Diyos. Hindi niyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Pero, ito sinasabi niya, matuwid ka, banal ka, na hindi mo kayang tignan, matiis ang kaguluhan at kasamaan. Pero, sabi niya, bakit niyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonya na gawin ito sa amin? Bakit nabanggit niyo yung traidor? Sa panahon ni Manase, nakipag-alyansa sila sa Babilonya. Sabi niya, we are your son. We are your ally. And then, lagulat sila, kahit alyansa sila, aatakihin sila. Sasamsamin din pala sila. Kaya sabi niya, traidor ang taga-Babilonya. So galit na galit siya sa taga-Babilonya kasi itatraidor sila, subalit ito din ang gagamitin ng Panginoon para parusahan sila. Bakit niyo hinahayaang pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? Nakita niyo yung reasoning ni Habakuk? Sabi niya, Lord, okay lang sana kung ikaw na lang magparusa sa akin. Pero yung gamitin mo yung mas masama pa sa amin para parusahan kami, you are holy. How come na magagawa mo sa amin yan? And then, the Lord was silent. Tahimik lang ang Panginoon. Biruin mo, nagtatanong ka sa Diyos ng ganyan, and then, parang tahimik na naman si Lord. Unang-una, sa panahon ng violence, tahimik lang si Lord. Tapos, dahan-dahan niyang ni-reveal, kaya pala mayroong violence at hindi siya pinapakinggan kasi ito palang violence na nangyayari, papunta pala sa vengeance ng Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. Now this time, he reasoned out with the Lord, Lord, bakit ganon? Na sila mas masama pa sa amin, sila pa ang gagamitin mo ngayon para ituwid kami. And then the Lord was silent. However, in chapter 2 verse 1, ito ang gusto kong makuha nating karakter kay Habakuk. Habakuk was so eager for the answer from the Lord that he climbed into his watchtower waiting to see how the Lord will answer him. Tignan mo ang karakter ni Habakuk. Hindi siya sinagot kaagad ng Panginoon pero hindi siya nag-give up. Sabi mo sa kabi mo, huwag kang mag-give up. May mga panalangin na hindi agad-agad tinutugon ng Panginoon. God has a purpose. God has a reason. And just like Habakuk, sabi mo sa katabi mo muli, huwag kang tumigil sa panalangin. Ano ang ginawa ni Habakuk? Siya daw po ay pumunta. Sabi niya, aakyat ako sa tore, sa aking bantayan, at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon. Watchtower is a symbol of intercession. Nagbabantay ka, nagmamatsyag ka. Habakuk is a vigilant
prophet. Makabayan. Mahal niya ang kanyang bansa. Pinagmamatsagan niya kung ano ang nangyayari sa bayan. At sa tuwing may nakikita siyang kakaiba, ito'y kanyang dinudulog sa Panginoon. Woo! What a praying prophet. Amen? Finally, sa kakaantay niya, the Lord answered him in a form of a vision. So basahin po natin yung sagot ng Panginoon. Medyo mahaba-haba po ito, but kaya ko basahin to kasi meron siyang kinalaman sa ating third point. Sige po, basahin po natin. Ito ang sagot ng Panginoon. So finally, sinagot din siya ng Lord. Sabi ng Panginoon sa kanya, isulat ng malinaw sa sulatang bato, hindi sa papel sa bato, ang pahayag na ito para madaling basahin. So ito daw yung sagot ng Panginoon. Ito yung sagot ko sa tanong mo. Ano daw yung tanong ni Habakuk? Lord, bakit yung mas makasalanan pa ang magtutuwid sa amin? Tapos meron pa siyang tanong na hirit, Lord, hanggang kailan matatapos ito? Yan yung mga katanungan niya Parang ganun din tayo magtanong sa Panginoon, di ba? Nahiya lang tayo kasi naunahan tayo ng mga turo na huwag kang magtanong sa Panginoon. Di ba? Pero itong si Habakuk, he was very bold that he was waiting for the reply of God. Ngayon, ang sabi niya, isulat mo muna dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Anong tinutukoy ng Panginoon dito? Yung vengeance. Yung paglusob ng Babylonia sa kanila. Hindi pa ngayon, pero darating. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. So, hindi pa nangyayari ngayon, pero hindi magtatagal, mangyayari. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang. Sinong excited antayin itong vengeance na to? Yes daw. Kung ako si Habakuk, Lord naman, please, pwede bang paki-cancel na lang? Vengeance yan Wrath yan, puot ng Diyos yan Tapos ang sabi pa ng Panginoon, antayin mo lang. Darating. Kung sana blessing, di ba? Minsan mali yung interpretasyon natin sa verse na yan, Sana sabi ni Lord, may paparating na blessing, anak. Antayin, wait ka lang. Siyempre, magkukumaw ka, yes, Lord. Pero kung ganun ang ipapaantay na, antayin mo lang, darating din yung puot. Darating din yung parusa para sa inyo. Ano kayang mararamdaman mo? So, ito ang isulat mo. Okay? Next. Tignan mo ang mga taong mapagmataas. Sinong tinutukoy ng Diyos dito? Babylonia. Tandaan ninyo na nalaman na ni Habakuk, kaya merong violence at hindi na nakikialam si Lord doon, birth pain pala yun sa paparating, na vengeance, judgment ng Lord sa kanilang kasalanan. Dahil nga tumalikod sila sa Diyos at wala nang silbi sa kanila, wala nang kwenta sa kanilang kautusan ng Panginoon. So God is about to judge them through using Babylonia. So inis na inis ngayon si Habakuk. Bakit Babylonia? Kasi ang Babylonia mga mapangmataas. They were very powerful during the time at grabe ang kanilang kapangyarihan, walang nakakatalo sa kanila. Mapangkutsa sila. Pagtatawanan ka lang. So isa-isahin natin. Ngayon, sabi, Lord, hanggang kailan matatapos ito? Ito ang sagot ngayon ng Panginoon. Tignan mo ang mga taong mapangmataas, yung Babylonia. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Tama. Ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Sa English, para sa atin yan, the just shall live by faith. So ang mga masasama, nabubuhay sa kanilang gawa. Pero tayo mga matutuwid, nabubuhay sa ating pananampalataya. Ang totoo, hindi maaasahan ang kayamanan. May mayaman ba dito? Kalabitin mo daw yan. Hindi maaasahan ang kayamanan. Now, bakit sinabi ng Lord ito? Kasi ang Babylonia, doon na lang umasa sa kanilang yaman. Okay. Now, ang taong mapagmataas na sakim sa kayamanan, wala dito yan, amen, ay laging balisa at walang kasiyahan. Tignan mo, kung masaya ba yung katabi mo.
Kasi yung mga sakim laging balisa at walang kasiyahan. Kahit walang problema yan, malungkot pa rin yan, balisa yan eh. Dahil sa kanyang kayamanan eh. Tulad nila'y kamatayan na hindi makontento. Alam niyo ibig sabihin nito? Yung impyerno kasi, hindi nabubusog yan. Parang libingan yan, hindi nabubusog. Kaya binihag nila ang maraming bansa. Tignan mo, ang dami na nilang yaman, nang bihag pa para lalong yumaman. Pero kukutsain sila ng mga bansang iyon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Dito nagsimula, nagpositibo na ang sinabi ng Panginoon. Sabi ni Habakuk, Lord, bakit mo ito hinayan? Ito na ngayon ang sagot ng Lord. Verse 7. Nakakaawa naman kayo. So, ito sabi ng Panginoon. Pero yung mga taong sinasamsan ninyo, isang araw, itong sasabihin nila sa inyo, nakakaawa kayo, Babylonia. Kung ikaw si Habakuk ngayon, narinig mo to, positibo na to, kapatid, di ba? Biruin mo, lilipulin kayo ng Babylonia, pero bandang dulo sabi ng Panginoon, ito pala ang mangyayari sa Babylonia. Una, pinapakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa Juda, right? Lulusob ang Babylonia, pinakita lahat ng Diyos ang detalye. Pero hindi nagtapos dyan. Ngayon, pinapakita naman ng Diyos ang mangyayari sa Babylonia na nagparusa sa kanila. Nasundan niyo ba ako? Sabi niya, nakakaawa kayo. Kayong nangunguha ng mga bagay na hindi sa inyo, so magnanakaw, at nagpapayaman sa magitan ng pandaraya. Hanggang kailan pa ninyo ito gagawin? So ibig sabihin, si Lord nang gigigil din pala sa Babylonia. Okay? Bigla nga kayong gagantihan ng mga bansang binihag ninyo. Uy, natuwa naman si Habakuk kasi isa sila sa bibihagin eh. So, makakaganti din pala sila. At dahil sa kanila ay manginginig kayo sa takot. Uy, sabi ni Habakuk, 1:1 na. Una kami ngayon nanginig. Uy, pagkatapos pala ito, sila din manginig. So, magninigan na kami lahat. Ayan, no? Sabi niya ngayon, no? Dahil sabi niya, maraming bansa ang sinasamsam ninyo ng mga ari-arian, kayo naman ang sasamsaman ng mga natitirang tao sa mga bansang iyon. So, tutu na. Diba? Tutu na ngayon. So, quits na sila. Ayan, no? Mangyayari ito sa inyo dahil sa inyong pagpatay ng mga tao at pamiminsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. So, una, anong sabi ng Panginoon? Mangyayari ito sa inyo, Juda. Pero tiniyak din ng Panginoon, pagkatapos gawin sa kanila, mangyayari din ito sa gumawa sa kanila. Next. Nakakaawa kayo. Ito na naman, pangalawang nakakaawa na to. Kayong nagpatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha ninyo sa masamang paraan. Pinatitibay niyo ang inyong mga bahay upang makaligtas kayo kapag dumating ang kapahamakan. Dahil sa pagpatay ninyo ng maraming tao, kaya rin ay papatayin at wawasakin ang inyong mga bahay. So walang pinagkaiba kung ano ang ginawa nila o gagawin nila sa Juda, ang siyang mangyayari din sa kanila. Ang mga bato na pader at ang mga biga ng bahay ay parang tao na hihingi ng tulong dahil mawawasak na ang buong bahay. Verse 12, nakakaawa kayo. Sila ilang awa lang? Isa. Pero ang Babylonia, 3 awa na to, kapatid. Kayong nagpapatayo ng lungsod sa pamamagitan ng kalupitan, handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Pero ang mga pinapatayo ninyo sa mga tao na binihag ninyo ay susunugin lang. Kaya mawawala ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran. And this is very sad. Itinakda na iyan ng Panginoong makapangyarihan sapagkat kung ang paanong ang karagatan ay puno ng tubig, ang lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Okay? At nakakaawa kayo. Ayan na naman. Pang-apat na. Okay? Sa iyong puot ay pinahiya ninyo ang iyong mga karatig bansa. Parang nilalasing ninyo sila upang makita niyo silang hubot-hubad. So pinagtatawanan lang talaga nila yung mga bansa na, ngayon, ito ang promise ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, promise. Ito ang ganda ng promise. Ngayon, kayo naman ang ilalagay sa kahihiyan sa halip na parangalan. Dahil parurusahan kayo ng
Panginoon, kayo naman ang paiinumin niya sa tasa ng kanyang galit, vengeance, at kapag lasing na kayo, makikita ang inyong kahubaran at malalagay kayo sa kahihiyan. Look at verse 17. Pinutol ninyo ang mga puno sa Libanon, at dahil dito namatay ang mga hayop doon, kaya ngayon, kayo naman ang pipinsalain at manginginig sa takot. Mangyayari ito sa inyo dahil sa pagpatay ninyo ng mga tao at pagpinsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Okay? So, ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Ito na nga, hindi ito pumasok. Niresbakan ng Lord, okay, yung pinapahalagahan ni King Manasseh. Kasi si King Manasseh, tinakwil niya ang Diyos, di ba? At niyakap niya ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Eto ngayon, re-resback sa Panginoon. Ganyan pala kayo, ha? Mas mahalaga pala sa inyo yung mga Diyos-Diyos. Tignan natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos-Diyosan na yan kapag ako na ay maghihigante. Ayan yung ibig sabihin dito. Ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Diba? Gawa lang naman ang mga ito ng tao mula sa kahoy o metal at hindi makapagsasabi ng katotohanan. At bakit nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosang ito ang mga taong gumawa sa kanila? Ni hindi nga makapagsalita ang mga ito. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy, o bato, gumising ka at tulungan kami. Ni hindi nga iyan makapagtuturo sa inyo. At kahit pa balut iyan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Hallelujah! Amen! Kaya ang buong mundo ay manahimik sa kanyang presensya. Praise God. So there was violence and he saw vengeance. So yun yung mangyayari. Ganun pa man, merong pinangako ang Panginoon sa verse 16 na yung magpapahirap sa inyo ay paparusahan din ng Diyos. So, ito yung mga nakikita ni Prophet Habakkuk. Violence, vengeance, and then finally, vanquish. Ano yung vanquish? Ito yung total destruction. Total defeat. Puro magaganda yung nakikita niya, no? Unang-una, violence, tapos vengeance, pangatlo naman, vanquish. Talagang mauubos. Lahat ng meron sila, vanquish na, total defeat talaga. Kahit ano pang panalangin niya sa Panginoon, hindi magbabago. Nakita niya vanquish na. Bakit ko nasabi yan? After seeing this, Habakkuk took a review about the past. Binalikan niya, binuksan niya ngayon yung scripture, Bible. Binasa niya, kinausap niya yung mga mas matatanda sa kanya. Ito yung sabi. Panginoon, After a thorough review about God, sabi niya, Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa. At ako'y lubos na humanga sa inyo. Parang nambola sa kay Lord ngayon kasi nakita niya ngayon total destruction vanquish Nakakatakot yun. So ngayon parang binobola niya ng konti si Lord. Sabi niya, Lord, grabe, binalikan ko yung Facebook, nakita ko yung nakaraan mo. Lord, grabe ka pala. Sabi niya, ako'y lubos na humahanga sa inyo. Dakila ka, Panginoon. Di ba? Tapos sabi niya, gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon. Baka sakali magbago yung isip ni Lord. Tama? Tapos sabi niya ngayon, at sa araw, ganun pa man, sa araw na ipadama niyo ang inyong galit, maawa kayo sa amin. Bakit niya nasabi yun? Kasi nung galit na si Lord sa Israelites sa desert, papatayin na sana sila ng Diyos. Anong sabi ni Moses? Lord, dinala mo lang ba sila dito para patayin? And then, God changed His mind. Amen? Nakakita niya na ang Diyos mahabagin. So, pinangahawakan niya ito. Tingnan niyo po sa English, ganda ng pagkasabi, now, do again in our times the great deeds you used to do. However, Lord, ituloy mo man ang inyong plano na vengeance, have mercy on us. Be merciful to us. Now, despite Habakkuk's pleading, God did not change His mind. Alam niyo ba yun?
Despite sa prayer ni Habakkuk, Lord, do it again. Just like before, be merciful unto us. Despite sa kanyang marubdob na panalangin, hindi na bago ang isip ng Lord. Sabi ng Panginoon, tuloy ang judgment. Tuloy ang violence. Tuloy ang vengeance. Tuloy ang vanquish. And because of that, now here's the reason why. Bakit hindi nagbago ang isip ng Panginoon? Because every sin must be paid. Amen. Every wickedness must be punished. Every work will be accounted for. And every wrong will be corrected. Though God is merciful, listen to this, He cannot revoke or cancel His vengeance on the sin of Judah. Otherwise, He is not righteous. Kung i-wave lang ng Panginoon ang kanilang pagkakasala at hindi niya ito paparusahan, ang Diyos ay hindi matuwid. That is why He cannot revoke, He cannot change the vengeance or the judgment of God. So, since God did not change His mind, tignan mo ang sinabi ni Habakkuk sa verse 16. Hindi na bago. Kahit anong panalangin niya, hindi na bago. Kahit anong lambing niya kay Lord, hindi na bago. Sabi niya sa verse 16, nang marinig ko ang lahat ng ito, nanginig ang aking buong katawan at nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nang hina ako at nangatog ang aking mga tuhod dahil sa ipinapahayag na ito ng Panginoon. Ano yung pinahayag ng Panginoon? Violence, vengeance, and then vanquish. Mga kapatid, tingnan mo ang sinabi niya, matyaga kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalakay sa amin. Kaya can you read the heart of Habakkuk? Ha? Kung papaano siya nag-submit sa kalooban ng Diyos. He prayed, he petitioned, he cried out to God, and yet God's mind was fixed. Kahit, tingnan mo yung verse 17. Sabi niya, aantayin ko ang paglusob sa amin. And then verse 17, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos. Wow. Ubas o ang kahoy ng ulibo. Pangalawa, kahit walang anihin sa mga bukirin. Pangatlo, kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. He prayed, walang nangyari. Dumaing siya, walang nangyari. Nagpatira pa, lumuhod, sumigaw, umiyak, walang nangyari. Ganun pa man, sabi niya, kahit hindi na magbago ang isip ng Diyos, kahit hindi na mamunga ang igos, it speaks about hope. Kahit wala na, kahit sa mga panahon na tila wala ng pag-asa, wow, magtitiwala pa rin ako. Mga kapatid, I like this part. Yung salitang kahit. It changed my heart. Mga kapatid, meron pa palang ganitong klaseng pagtitiwala sa Panginoon. Yung kahit. Wow. It breaks my heart. It touched my heart. Meron pa palang ganitong mga Kristiyano. Meron pa palang nagtitiwala sa Diyos na kahit parang wala ng pag-asa, kahit sa mga oras ng kawalan, magtitiwala pa rin sa'yo. Kahit sa mga panahon na tila wala ng pag-asa, magtitiwala pa rin sa'yo. Kahit sa mga bingit ng kamatayan, magtitiwala pa rin sa'yo. Yun bang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos na kahit blank, kahit wala,
kahit meron, kahit mahirap, kahit hindi sagana, kahit sa karamdaman, naglilingkod pa rin sa Diyos. Hallelujah! Nananampalataya pa rin sa Panginoon. Even when everything seems to fall apart, still I will believe in you. Wow! And look at the statement, the declaration of faith of Habakkuk. Sabi niya, kahit wala, kahit meron, kahit ayaw mong magbago, kahit, ano ang sabi ni Habakkuk? Yet, I will rejoice. That's a statement of faith. Nagawa pa rin niyang gumalak. In spite sa kanyang kalagayan, in spite sa nagbabadyang panganib sa kanila, anong sabi ni Habakkuk? Yet, I will rejoice. Kahit sa panganib, kahit sa kalungkutan, yet, I will rejoice. Hallelujah. So how come Habakkuk managed to rejoice amidst the impending destruction of Judah? Paano nga ba nagawa ni Habakkuk na magalak kahit sa paparating na dilobyo sa kanilang bansa? Because Habakkuk knows something. 3 things, mga kapatid, na alam ni Habakkuk na marahil hindi natin alam. Number 1, he knows that the Lord is steadfast. Yun pong salitang steadfast, katapat po yan ng salitang faithful. Alam natin, di ba, sa verse 16 na nangako ang Panginoon na hindi habang buhay paparusahan kayo. At yung nagpaparusa sa inyo ay paparusahan ko din. Doon, pinanghanawakan ni Habakkuk yung pangako na yan. God is steadfast. Number 2, because he knows that the Lord is sovereign. Anong ibig sabihin ng sovereign? God is in control. Kahit ano pa man ang mangyayari, alam niya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kanila. Finally, number 3, because he knows that the Lord is strong. Look at verse 19. Sabi niya, the Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer able to tread upon the heights. Tinitiyak ko, sabi niya, dahil ang Diyos ay malakas, makakatayo ako hanggang sa dulo. God will supply His strength to me. Mga kapatid, he was able to rejoice amidst this pending destruction or ruins because he know that God is steadfast, sovereign, and strong. Hindi ko alam kung kayo ay nakaranas ng ganitong eksena. Naranasan niyo ba yung nanood kayo ng movie? Tapos sa movie na yon, grabe yung thrilling, ang sarap ng panunood mo. Nga lang, unti-unti nakita mo yung bida, binugbog, sinaksak, binarel. Diba? Nahulog, sinagasaan. Halos mangiyak-ngiyak ka na at kinabahan ka na kasi talagang bugbog sarado na yung bida, nasagasaan na ng pison yung bida. Parang maiyak ka na kasi yung bida, hindi lang nasaksak, dahil na nabubog, nasagasaan pa ng pison. Pero yung katabi mo, nakangiti lang. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pinanood niyong movie, review na lang sa kanya. Ha? Kasi napanood na niya kasi nung una na kahit ano pang mangyari sa bida, sa dulo siya pa rin ang panalo. Nung makita ni Habakkuk ang dilubyong paparating sa kanila, nanginig, nangatal, natakot si Habakkuk. Pero matapos niyang ipakita ng Panginoon sa kanya ito, sabi ni Habakkuk, I can rejoice. Because I have the promise of God. God is faithful. God is sovereign. And God is strong. Hallelujah.
Nagbasahin po natin itong lahat, mga kapatid. When we know that God is steadfast, sovereign, and strong, we can be confident that despite the violence, vengeance, and the vanquish, everything's gonna be all right. Kapain mo daw yung katabi mo, everything's gonna be all right. Amen? Therefore, we can rejoice through the ruins as we find peace in His promises. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Now there's more. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Even when the world falls apart, you can smile with confidence, knowing that the Lord is faithful, in control, and mighty to see you through. Tapikin mo daw yung katabi mo, huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala sa iyo. Balakpakan po natin ang Panginoon. Wow. Wow. Just like Habakkuk, what we are seeing right now, all are violence. And sometimes as we reflect, parang, Lord, vengeance na ba to? Judgment na ba to? Nakakatakot habang pinapanood natin yung ating kinabukasan. But we can have confidence as we face the future knowing that our God, He is steadfast. Amen? At sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, He is in control. He is sovereign. And I believe that He will make us through. Amen? Hindi nangako ang Panginoon na makarating tayo sa finish line na walang gasgas, walang pilay, walang sugat. Walang pangako ang Diyos na ganon. Isa lang ang pangako niya, mararating mo ang finish line. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, remember this. Where ruin ends, revival begins. Ito yung nakikita ni Habakkuk sa dulo ng ruin. Ruin yung kaguluhan, katalunan. Sa dulo, where ruin ends, revival begins. Amen? Hallelujah.